Noong nakikita na ni Boying Remulla na hindi nila kayang pabagsakin ng mga Duterte, anong ginagawa nila, hindi ba? Yung kapatid niya, gusto nang kunin yung yung siya na magsususpindi ng klase. Tapos siya naman, nandoon ka na sa DOJ, you still have 3 years. Pero bakit gusto mo nang iwanan yung DOJ as early as now? Kasi nakikita ni Boying na it's not going anywhere. Na kailangan niyang protektahan yung sarili niya. Kailangan niya nung immunity na 7 taon. 7 taon na maging ombudsman. 7 years eh. Bantakin mo, napakamakapangyarihan ng, mas makapangyarihan ng ang DOJ sa ombudsman. Kasi ang ombudsman, ang kapangyarihan lang niyan is magkaso sa mga sitting government official. Bakit yun ang target ni Remulla? So dito ngayon sa DOJ, ang maganda sa DOJ, buong Pilipinas, lahat ng piskalya sa buong Pilipinas, iyo, NBI, iyo. Yung mga kulungan, mga sa'yo lahat yan. O hindi ba? So mas maganda at makapangyarihan ka talaga dyan. Pero bakit niya gustong mag-downgrade? Kasi nga, ang kailangan niya is security ng 7 taon, hindi siya matatanggal sa gobyerno. Kapag nanalo ka bilang isang ombudsman, ipinromote ka, inalagay ka dyan ng Pangulo, kahit yung Pangulong naglagay sa'yo, hindi ka na niya kayang tanggalin dyan. Diyan ka na for 7 years. 7 taon. So, kung si Boying, iniisip niya na yung kanyang sarili, o edi mas lalo na yung ibang mga hindi nanalo sa eleksyon. Si Abalos hindi nanalo. At hindi mananalo yan. Kahit na ilagay mo ulit siya sa gobyerno, hanggang dun na lang siya. They can only reign for another 2-3 years. After that, nga na sila. Balik na po sa mga Duterte ang kapangyarihan. Hindi na nga nila na putol yung puno, putik, nakabalik pa sa kapangyarihan. Mas matapang pa yung ipinalit nila kay Pangulong Duterte. Yari na, kaya double time ngayon yung mga magnanakaw. Double time ngayon yung mga nagnanakaw sa gobyerno at yung mga adik, pusher, mga kriminal. Double time ngayon. Alam nila na may taning ng buhay nila Pagdating ng 2028 at nanalo to, sigurado ubos ang komunista, ubos na naman ang adik, ubos na naman ang mga kurakot sa gobyerno. Patay kayong lahat. Tandaan nyo yan. Hindi kayo lahat, hindi na kayo sisikatan ng araw. Ito na talaga yung totoong Duterte magic. Nung una kasi, naging mabait pa si Pangulo sa inyo But itong tao na to, after what you did to her, itong first 3 years ninyo, kayo ang kung maging loka-loka ito, kung maging loka-lokang presidente to at to go up, she will go after everyone na nanakit sa pamilya nila. Hindi mo siya masisisi. Grabe yung ginawa nyo talaga sa kanilang mga hayop kayo so ako talaga gusto ko pag upo nito, she will be vengeful. Gusto ko talaga she will go after lahat ng ng mga tumrabaho sa kanila para naman, 'di ba? Maibalik yung stress doble pa. Ang gagawin nila sa Pilipinas, tandaan nyo anong ginawa nila kay Isko Moreno sa Maynila? Ang ginawa nila kay Isko Moreno sa Maynila, winarak nila yung sinira nila, as in binaboy nila Maynila. Tambak ang basura, tambak ang utang. Lahat ng pera ng Maynila, kinash advance ng mga putang ina. Pinagkukuha, pinaglulon ng mga hayop, di alam kung saan napunta yung mga pera, iniimbestigahan pa nila ngayon. Pagpasok nila ng loob ng City Hall, walang laman. Kahadiyero lang nandiyan dyan. Tapos mapuputulan pa sila ng kuryente, mapuputulan sila ng internet. Hindi lahat binayaran. Binaboy ni Hani Lacuna ang Maynila. Hindi lang ang Maynila, binaboy niya ang Kapitolyo, binaboy niya yung serbisyo na dapat na ibibigay sa mga tao. Hindi makaka-recover si Isko Moreno dyan ng 3 taon. Sa ginawang kahayupan ni Hani Lacuna, it will not, mahihirapan siya. Kaya nga nakikiusap si Isko sa mga service providers ng Maynila na huwag nyo muna kaming putulan. Mababayaran naman kayo. Huwag nyo muna kaming singilin. Sigurado ako, mababayaran ko naman kayo. It will take time, pero sigurado ako,
mababayaran ko naman kayo. Saan ka makakita ng isang mayamang lungsod, puta, mapuputulan ng kuryente? Kaya dapat, Isko Moreno, you go after these people. Yan si Hani Lacono, you go after her. File cases against her at yung mga kasapakat niya at yung mga kumuha ng pera dyan. Ipakulong mo lahat yung mga buwaka ng ina niyan dahil pera ng taong bayan yan. Hindi man ako taga Maynila. Dati ako taga Maynila, taga Tondo rin kami. Pero putang ina, sa totoo lang, dapat talaga si Isko Moreno ipakulong itong mga kung pwede nga lang barilin sa yan sa may luneta yung mga hayop ng mga magnanakaw na yan Nung nakikita ko tong nangyayari kay Isko Moreno, putya yan, sabi ko ganito ang magiging kalagayan ni VP Sara pagdating ng 2028. Hindi man siya ma-impeach ngayon, I'm pretty sure pagdating ng 2028 walang Pilipinas, wasak ang Pilipinas na i-go-govern nito ni VP Sara. Malamang ganyan din. Malaking version lang ng nangyayari sa Maynila ngayon. Ubos yung laman ng Malacanang. Wala ng budget para sa infrastructure. So she will kumbaga, kung hindi gagalingan ni Inday Sara, hindi niya kailangan ng isang termino. Hindi niya kayang maayos yung Pilipinas na iiwanan ni Bongbong Marcos sa isang termino. Tapos sasabihin nila, tinan nyo? Di ba? Hindi rin naman nagawa ni Inday Sara, di ba? Hindi, ang hirap-hirap pa rin ng Pilipinas, si Inday Sara na. Kasi nga, you put her there to fail. Sinira nyo yung bayang Pilipinas, kakamkamin nyo lahat, hihigupin nyo lahat, butas ang bulsa ng Pilipinas pagdating kay Inday Sara. Paano niya maayos ang Pilipinas sa loob ng 6 na taon kung yung ginawa nga ng tatay ni Bongbong Marcos 30 years bago tayo nakarecover. Dahil sa dami ng pagnanakaw, corruption na ginawa nila, lahat ng mga sumunod na mga administrasyon, hindi na ayos ang bayang Pilipinas, mas lalo pang naging corrupt dahil sa ginawa ng pamilya nila. Ganon din ngayon. Itong damage na iiwanan ni Bongbong Marcos sa Pilipinas, beyond repair ito. Kaya good luck talaga sa iyo, Inday Sara. Good luck talaga sa iyo dahil kung ano yung nararamdaman ni Isko Moreno ngayon, sigurado ako 10 ulit yung hirap na dadanasin mo kapag presidente ka na ng Pilipinas. Pero good thing, Duterte yan. Ang Duterte, laging merong intervention ng langit yan. Tutulungan ng Diyos yan sigurado. Tsaka nandito naman ang mamamayang Pilipino, kaya nating i-pledge sa bawat isa na anuman ang gustong mangyari ni Inday Sara, susunod na tayo. Susunod tayo. Hindi tayo papayag. Di ba? Hindi tayo papayag na mag-fail si VP Sara. So yan, napakaganda noong mga sinabi ni VP Sara. Binabalik niya kung ano yung mga nangyari. Sinabi niya rin dito na yung pagpapadala ni Boying Rimulya ng yung pagpapadala ni Boying Rimulya ng mga testigong bago diyan sa ICC, it just shows na may pera naman talaga ang gobyerno para magpadala ng mga tao, alagaan ng mga tao para lang i-persecute si Pangulong Duterte, pero wala silang plano para sa mga OFW sa Israel tsaka sa Iran, hindi ba? Oo, napakaganda ng mga sasabihin pa ni VP Sara dito, pero putulin na natin yan. Gusto nyo pa ituloy? Sige, tuloy pa natin yung mga sasabihin pa ni VP Sara. Ang sunod doon sa loob ng Commission on Audit at nabukas ng pagkakamali sa mga ginawa ay lumipat na sila doon sa impeachment puno. At nakita ninyo doon sa impeachment puno nila, nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na evidence. So, hindi na yan siya lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Itagil ako ano nangyari. Ma'am, on a different topic po. Okay lang. Ma'am, my question po sir is that tinanong ko kay Attorney Castro, ano ang reaction niya sa sinabi ng
Secretary of Justice Remulla na allegedly na-destroy nila yung evidence kaya hindi na sila makapag-file doon sa local court sa Pilipinas and they're ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi ni Atty. Kaufman po na as far as destroying evidence is concerned, wala pong ginawa si PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo, ma'am, sa statement ni Secretary Remulla na wala daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa-gawa. Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Will you be attending the SONA, VP? Of course not. No SONA for me. Kasi confirm na yung ano natin, Korea natin na Filipino community. Bukod po dito sa The Hague, do you intend to visit other places in Europe this trip? Wala po. Dito lang kami sa Hague, sa duration ng duty ko. So July ano ba ako? Kailan ako dumating? July 5 hanggang July 23. Minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede po. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para sa apat na witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses. Nga pala, yung tanong nga pala kanina is yung bakit parang kumakalaban sila VP Sara sa gobyerno. Sabi niya, hindi kami kumakalaban sa gobyerno. Actually, we're on the defense mode. Depensa lang kami. Kung ano yung sinasabi nila, we're just answering. Oo. Kasi sila naman yung unang umupensa eh. Impeachment, ICC, ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy, ginagawa sa Davao. That's all them. Ang mga Duterte, sagot lang ng sagot. Diba? Lahat lang ng issue na binabato sa kanila, sinasagot lang nila. So nasa depensa lang sila. So may kasalanan talaga nito, lahat ng ito, yung mga nasa gobyerno. Na kaya naman nila pala bayaran yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Ma'am, on a different parang susundan ko yung question, ma'am, by the way. Sinabi po ni President Marcos na i-stop na daw po natin yung pamumulitika at it's now time for us to work. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry Roque, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, sila ang tumigil. At sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil, at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Yung special affirmative defenses po sa impeachment na yung hindi pwede mag-carry over at saka barred na impeachment complaint, how confident are you that the Senate will solve that first before hearing the impeachment? Ayun, so napakaganda nang sinabi ni VP Sara na ang gobyerno, itigil nyo ang pamumulitika nyo. Kasi yun nga, may sinabi na naman nga si BBM na itigil na lang ang pamumulitika, tanginan yan, na tayo daw ay dapat na magkaisa. Ulul, putang ina ninyo, kayo ang pasimuno ng politika, mga poke ng ina nyo.
Sa totoo lang, pinalibing yung tatay mo para matigil ng politika sa Pilipinas, pero putang ina, ikaw talaga dapat ang ilibing eh. No, sa palagay ko, hindi si Makoy Sr. ang dapat nilibing para matigil ang politika eh. Ang dapat ilibing ikaw talaga eh. Tingnan nyo Noong umupo si Pangulong Duterte, ang gulo-gulo. Tilawan, pulahan, away ng away. Nagsawa ang taong bayan sa away ng parehas na magnanakaw na angkan ng Marcos at mga Aquino. Sabi ni Duterte, para matapos na lahat ng ito, makalimutan na ng mga Pilipino. Kasi hanggat nandiyan yan sa Batak, Batak talaga eh. Ito si Bongbong, Batak talaga eh. Hindi, taga Batak yan eh, dyan sa Ilocos. Sabi ko nga match na match yung lugar kung taga saan siya eh. Tsaka kung ano siya eh. So, dyan sa Batak, nandiyan yung patay na Marcos Sr. Ang sabi ni Pangulong Duterte, hanggat nandiyan yan, sariwa sa mga isip ng bawat Pilipino na sa mga pinaggagawa niyang kumag na yan. So, ilubog na natin yan para makalimutan na siya. At makalimutan na yan, back to zero na tayo, magkaisa na tayo, nation building. Inilibing si Bongbong, galit na galit. Si Marcos Sr., galit na galit yung mga dilawan. Pauhukay pa daw. Ngayon, si Pangulong Duterte, hindi na politika. Di ba? Ginamit niya pa yung mga makakaliwa. Nilagay niya sa gobyerno, pumalpak din. So nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho, inayos ang bayang Pilipinas. Tapos putang inang yan, hindi pa rin natapos ang politika. Bakit? May buhay pa sa mga Marcos tsaka Aquino, kaya hindi matapos-tapos. Dapat ilibing lahat yan eh. Siguro ang kailangan talagang ilibing natin, hindi sa ilalim ng lupa para maayos ang Pilipinas, kailangan mailibing sa limot ang mga Marcos at ang mga Aquino at Liberal Party. Lahat yung mga yan, pag yan nilibing natin sa limot, sigurado ko makakapag-move on na ang bayang Pilipinas. Mahiya kayo. Ang Cambodia, punyemas, na angatan na tayo. Alam nyo ba na mas marami ng turista ang tungo sa Cambodia kaysa sa Pilipinas? Ano ba meron sa Cambodia? Tangin na yan, wala naman silang El Nido dyan. Wala silang, Coron Palawan. Wala silang Boracay dyan. Di hamak. Wala silang rice terraces dyan, Banawi. Wala silang Baguio dyan. I mean, di hamak na mas maganda sa Pilipinas. Kaya lang, putang ina, puro kriminal at magnanakaw sa Pilipinas. Kaya yan, Diyos ko po, nangyari, bulok pa yung mga airport. Kaya naungusan na tayo ng Cambodia. Pag natapos yung kanilang gigantic na mga airport, tapos ang Pilipinas.